Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 711 hanggang 730. Kabanata 711. Nanatiling tahimik ang lahat. Kahit na ang bagong hinirang na Elite 8 ay maaaring hindi pamilyar sa karakter ni James, ang kabaligtaran ay totoo para kay Henry at Levi. Sinundan nila si James ng maraming taon. Alam nilang hindi sinaktan ni James ang isang inosenteng tao. Ngayon, siya ay itinayo ng isang tao. Ano ang iyong mga ekspresyon? Tumingin si James sa kanila at mahinahong sinabi, "This is no big deal. Ito ay lahat kasalanan ko. Hindi ko dapat tinanggap ang mga suhol o inabuso ang mga pondo. Alam kong nilabag ko ang batas, at ito ang kinahinatnan nito." Luhaan ang mga mata, tinanong ni Henry, "Ano ang dapat nating gawin ngayon, James?" Nag-alala ang lahat, lalo na ang Elite 8. Napakaraming nangyari ng sabay-sabay bago pa sila pamilyar sa kanilang mga tungkulin. Kalmadong sabi ni James, "Iimbestigahan ng mga nakatataas ang bagay ng maigi. Kung papalorin ako, baka ma-demote lang ako o matanggal sa pwesto ko. Sa kabaligtaran, maaari akong mabilanggo o kahit na mapatay." James, bahagyang nag-wave ng kamay si James at pinutol si Henry. "Huwag kang mag-alala, ako ang sisisihin. Magiging maayos ka. Aalis ako sa Southern Plains sa pangangalaga mo." Tumingin si James sa kanila at binigyan sila ng mga tagubilin. Alam niyang tiyak na matatanggal siya sa kanyang posisyon. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito kusang gagawin. Gayunpaman, nag-aalala siya tungkol sa Southern Plains. Ang 140 bagong annex na lungsod ay mayaman sa mapagkukunan. Kung nagpadala ang mga nakatataas ng administrator dito, posibleng mag-amok siya. Kaya naman kinailangan ni James na magbigay ng malinaw na account habang posible pa. Tumingin siya sa Elite 8, "Sa Dragon King lang ang sagot mo. Pagkatapos kong maalis sa aking posisyon, bantayang mabuti ang bagong administrator. Huwag hayaan siyang tumawid sa linya. Siyempre, pinapayagan mong tanggihan ang ilan sa kanyang hindi makatwirang mga kahilingan." Tunog ni James na parang aalis na siya ng tuluyan sa lugar. Binibigkas niya ang bawat salita ng napakahirap. Kahit isang pangungusap ay sapat na para pawisan siya. Nang makita ang estado ni James, nag-alala si Henry. "James, okay ka lang?" Kumaway ulit si James. "Hindi naman big deal. Hindi ako mamamatay sa lalong madaling panahon. Sige, na-dismiss ka na. Iwan mo muna ako sa ngayon." "Naiintindihan." Tumango sila. "Maghintay." Pinigilan sila ni James na umalis. Huminto sila at tumingin kay James. Mahinang sabi ni James, "Kung hindi ako mabuhay, gawin mo ang lahat para matulungan mo si Thea. Tulad ko, may lason na gu sa loob ng kanyang katawan. Bagamat siya ay kasalukuyang maayos, ang go ay lalago sa kalaunan. Sa panahong iyon, mapapahamak siya. Kung mamatay ako, hanapin ang Emperor at hilingin sa kanya na palayain si Thea." Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, sumando si James sa sofa at sinenyasan sila. Pumunta. Luhaan silang umalis sa lugar. Si James lang ang naiwan sa foyer ng maluwag na villa. Nakakabingi ang katahimikan. Hindi natakot mamatay si James. Mula nang maging sundalo siya, matagal na niyang iniwan ang buhay at kamatayan sa kanyang pagsasaalang-alang. Gayunpaman, may mga bagay na kailangan pa niyang gawin. Hindi pa niya gustong mamatay. Gayunpaman, ito ay kapalaran. Wala siyang ibang pagpipilian. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, dahan-dahan siyang nakatulog. Lumipas ang oras, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sino nandyan? Nagdilim ang ekspresyon niya. Bagamat sinadya niyang hamampos ng maaga, malata ang kanyang katawan. Pagkatayo niya sa sofa ay agad siyang bumagsak. Nakasandal sa sofa, pinandilatan niya ang lalaking nasa harapan niya. Isa itong lalaking nakaitim na damit. Dahil gabi na, pinatay ang mga ilaw. Dahil dito, hindi niya makita ang hitsura ng lalaki. Malabo lang ang nakikita niya sa kanyang silhouette.
Anong problema sa katawan mo? Isang paos na boses ang nagmula sa dilim. Nagulat at nataranta ang lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 712. Kinuha ni James ang controller sa tabi niya at pinindot ang isang button. Agad na naliwanagan ang napakaitim na silid. Sa wakas, nakita na niya ang hitsura ng lalaki. Ito ay isang lalaki sa paligid ng 40 taong gulang. Bilog ang mukha niya at makapal ang kilay. Nakatayo sa harap ni James, ang lalaki ay tila isang mabangis na tigre. May nagbabantang tingin sa kanyang mga mata. Ramdam ni James na hindi siya ordinaryong tao. Bihira, if ever, magkaroon siya ng ganitong pakiramdam. Tanging kapag nahaharap sa tunay na kapangyarihan ay magkakaroon siya ng ganoong pakiramdam. Nangangahulugan iyon na ang lalaking nauna sa kanya ay nagtataglay ng tunay na kapangyarihan. Bukod pa rito, nakapasok ang lalaki sa Black Dragon Palace nang hindi inaalerto ang mga tanod ng Black Dragon Army. Mahinang sinabi ni James, may nangyari. Hindi ba ikaw si Asclepius? Hindi mo ba kayang iligtas ang sarili mo? Tila nagdududa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi sinagot ni James ang tanong niya. Kung tutuusin, hindi niya alam kung sino ang lalaking nauna sa kanya. Gayunpaman, halos mahulaan niya. Tanging ang mga subordinate ng Hari ng Sol ang naririto sa ganoong oras, kung tutuusin. Ang mga paratang laban sa kanya ay humantong sa pagkagalit ng publiko. Walang pagpipilian ang hari kundi ipahayag ang pagbuo ng isang espesyal na task force. Gayunpaman, napakahalaga ni James sa revolusyon. Hinding-hindi siya pababayaan ng hari. Siguradong ipapadala niya ang kanyang mga tauhan kay James. Magsalita ka. Ano ito? Si James ay pambihirang kalmado. Ang lalaking nauna sa kanya ay si Gloom, ang personal na bodyguard ng Hari ng Sol, ang Supreme Commander ng bansa. Siya ay nagtataglay ng kapangyarihan na higit pa kay James. Pinadala ako ng hari dito para gabayan ka. May kakayahan ka pa ring makaligtas dito. Marahang tumango si James, I know. Magagamit ko ang Blade of Justice para iligtas ang sarili kong balat. Oo, tumango si Gloom. Dahil taglay mo ang Blade of Justice, may kapangyarihan kang ipatupad ang batas. Ang bawat taong napatay mo ay ang mga nakatakas sa hustisya. Ipapadala ng hari ang kanyang mga tauhan upang mag-imbestiga at mangolekta ng ebidensya ng kanilang mga krimen. Samantala, kukumpiskahin ang lahat ng suhol at maling pondo na pumasok sa iyong mga bulsa. Kahit na nakagawa ka ng isang kriminal na pagkakasala, hindi ka karapat-dapat sa parusang kamatayan. Pagkatapos ng lahat, nagsagawa ka ng mahusay na serbisyo para kay Sol. Malamang na matanggal ka sa iyong posisyon at maging isang ordinaryong sibilyan. Si James ay nakinig ng mabuti kay Gloom. Naisip na niya ang daan palabas. Mula nang makatanggap si James ng balita tungkol sa mga paratang laban sa kanya, hinihintay na niya ang mga tauhan ng hari. Gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ng hari. Bukod dito, gusto niyang malaman kung ano ang papel na gagampanan niya sa revolusyon at paglilinis. Gayunpaman, may isa pang landas. Lumapit si Gloom kay James at bamulong sa tenga niya. Pagkatapos, nagpatuloy ang Gloom, ito ang mga salita ng hari. Kapag natapos na ang revolusyon at napurga na ang mga puwersa ng kaaway, atres ang hari sa kanyang posisyon sa sandaling mangyari ang sitwasyon, nagpapatatag. Pagkatapos humalili ang bagong hari, personal niyang patatawarin ang iyong mga krimen. Ikaw pa rin ang magiging Dragon King, at ang 140 lungsod ay magiging iyo pa rin. Ma'am, tumango si James at sinabing, got it. Mag-ingat ka. Matapos ipaalala kay James, tumalikod si Gloom para umalis. Samantala, nagsindi ng sigarilyo si James. Umikot ang usok sa kanyang mukha. Matapos humikit ng sigarilyo, hirap na hirap siyang tumayo. Ay nalalayan niya ang sarili sa dingding, tumungo siya sa refrigerator at kumuha ng bote ng tubig. Pagkatapos, bumalik siya sa sofa at sinubukang buksan ang takip ng bote. Gayunpaman, hindi siya makapagbigay ng anumang lakas. Hindi niya mabuksan ang takip kahit anong pilit niya. Natawa siya sa sarili niya. Oh, James, kahit na sinasabi mong si Asclepius ka, hindi mo kayang harapin ang sarili mong katawan. Sana'y mabuhay ako upang makita ang revolusyon at ang koronasyon ng bagong hari. Hindi ako magsisisi kung mananaig ang kapayapaan. Tinapon ni James ang bote ng tubig sa tabi.
Dahil wala na siyang lakas para bumalik sa kanyang kwarto, natulog na lang siya sa sofa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 713. Pagkatapos ng usapin, press conference, ang emperador ay nagmamadaling nagtungo sa Kensington upang imbestigahan ang. Kanina pa niya pinagmamasdan ang bawat kilos ni James. Alam niya ang maling pag-uugali ni James sa Kensington. Agad niyang pinuntahan ang The Great Four, ang Five Provinces Business Alliance, Infinite Commerce, at ang iba pa. Sa kanilang testimonya, ito ay higit pa sa sapat upang mahatulan si James sa kanyang mga krimen. Bago pa man sumikat ang araw, natapos na ng emperador ang pag-iipon ng ebidensya. Agad siyang nagtungo sa Southern Plains kasama ang hukbo ng Red Flame. Umaga noon, nagising si James. Bagamat isang buong gabi siyang natulog, mas nakaramdam siya ng pagkahilo kaysa dati. Tinawagan niya si Henry at binigyan siya ng ilang tagubilin. Pagkatapos ay tinawag ni Henry ang kanyang mga tauhan upang maghanda ng almusal para kay James. Maya-maya, nakahanda na ang almusal. Nagpista ang dalawa. Gayunpaman, naging tense ang kapaligiran. Clack, clack, clack. Maririnig ang tunog ng bota. Napalingon si Henry. Pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki kasama ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim na suit. Ang lalaki ay walang iba kundi ang Emperor, ang Commander-in-Chief ng Red Flame at ang pinuno ng Five Commanders of Sol. Lumapit sa kanila ang emperador at kumaway. Napahinto ang mga lalaki sa likuran niya. Na may pilyong ngiti sa kanyang mukha, ang emperor pagkatapos ay umupo sa sofa at sinabing, "Nag-e-enjoy ka, James." Si James ay nasisiyahan sa kanyang pagkain nang walang pakialam sa mundo. Nang marinig ang tinig ng emperador, iniangat niya ang kanyang ulo at nagtanong, "Malamang napagod ka pagkatapos magsunog ng mantika sa hating gabi. Gusto mo bang magkaroon?" Inabot ng emperor si James ng sigarilyo at nakangiting sinabi, "Alam kong mahilig ka sa paninigarilyo. Eto, magsigarilyo ka. Natatakot ako na hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon sa hinaharap." Ibinaba ni James ang kanyang mga kubyertos at tinanggap ang sigarilyo. Naglabas si Henry ng lighter at sinindihan. Nakasandal sa sofa, hinihit-hit ni James ang sigarilyo. Umikot ang usok sa kanyang mukha. Ito ay isang napakasayang sandali para sa kanya. Si Henry, sa kabilang banda, ay nanlilisik na mga punyal sa Emperor. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, nag-aalab ang kanyang dugong mga mata sa pagkamuhi sa lalaking nagpatayo kay Jarnes. "I don't mind if you target me, wala ako." Mga reklamo. Ito ay isang labanan sa kapangyarihan, pagkatapos ng lahat. Ngunit paano mo madadami ang mga inosente? Walang kinalaman si Thea dito. Pagkatapos kong makulong, pakibigay sa kanya ang antidote. Parang utos at pakiusap. Anong pinagsasabi mo, James? Hindi ko masyadong maintindihan. Tapos ka na ba? Naglabas siya ng warrant of arrest. Ito ay warrant of arrest na inisyo ng hari. Pinaghihinalaan kang inaabuso ang iyong posisyon para sa mga personal na pakinabang habang ikaw ay nasa iyong posisyon. Pagkatapos imbestigahan ang bagay, nakakita kami ng konkretong ebidensya ng iyong mga krimen. Mangyaring makipagtulungan sa aming imbestigasyon. Lumapit kay James ang ilang lalaking naka-black suit. Sila ang Red Flame Army ng kapital. Naikuyom ni Henry ang kanyang mga kamao. May lumabas na ugat sa kanyang leeg. Nahihirapang tumayo si James at nag-extend ng mga braso. Basag. Agad siyang pinusesan. Pagkatapos, agad siyang inihatid palabas ng Black Dragon Palace. Maraming tao ang nagkukumpulan sa labas ng palasyo. May mga sibilyan pati na rin ang mga reporter. Palaging puno ng mga bisita ang Black Dragon Palace. Noon, gayunpaman, ang lugar ay masikip sa mga muckrakang namamamahayag at mga tagahanga ng Black Dragon. Ngayon, ito ay puno ng mga tao na narito upang saksihan at tumawa sa pagbagsak ng Black Dragon. Nang makitang si James ay inihatid palabas ng palasyo na nakaposas, marami ang pumalakpak. Sa wakas, isang hindi gaanong corrupt na figure sa Sol. Siguro isa siya sa mga pinaka-corrupt na tao sa Sol. Nagkagulo ang mga tao. Samantala, abala ang mga reporter sa pagkuha ng litrato. Breaking news. Sa wakas nakilala na ni James ang kanyang pagbagsak. Ang Emperor, ang pinunong komandante ng hukbo ng Red Flame, ay nagmamadaling pumunta sa Southern Plains mula sa capital upang arestuhin siya.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 714. Ang pinaka-corrupt na tao sa Seoul ay nakatagpo ng kanyang pagbagsak. Breaking news. Kinumpirma na ngayon na si James ang naging behind the scenes na may-ari ng Transgenerational Group sa Kensington. Na-dissolve na ang kumpanya, at lahat ng asset ni James ay nakumpiska na. Batay sa aming mga kalkulasyon, nagamit niya ang mga pondo na nagkakahalaga ng 10 trilyong dolyar. Kumalat na parang apoy ang balita ng pag-aresto kay James. Nagulat ang buong bansa. Dinala si James sa pribadong eroplano ng hukbo ng Red Flame. Sa eroplano, napasando si James sa kanyang upuan, hindi makapagbigay ng kahit isang onsa ng lakas. Panalo ka, hiyaw niya. Anong ibig mong sabihin, James? Bilang isa sa 5 Commanders-in-Chief at ang Dragon King, dapat mong malaman ang higit na mabuti kaysa lumabag sa batas ng sinasadya. Bilang Commander-in-Chief ng Red Flame Army at pinuno ng 5 Commanders, ang pag-aresto sa iyo ay gumaganap lamang sa aking tungkulin. Huwag mo akong sisihin para dito. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa mukha ng emperador. Hayaan mo si Thea. Ibigay mo sa kanya ang antidote. Siya ay inosente. Pagsusumamo ni James. Gayunpaman, ipinikit ng emperador ang kanyang mga mata at nagpahinga. Galit na galit si James. Matagal na niyang iniwan ang buhay at kamatayan sa kanyang pagsasaalang-alang. Ang tanging inaalala niya ay ang kaligtasan ni Thea. Dinala si James sa kabisera at ikinulong sa isang kulungan sa ilalim ng lupa. Ito ay isang bilangguan na partikular para sa mga high-profile na bilanggo. Sa pag-aresto kay James, ang dynamic sa Kensington ay nagbago ng husto. Ang Transgenerational Group ay natunaw. Binili ng 5 Provinces Business Alliance ang Transgenerational New City ng 500 bilyong dolyar, na pumasok sa National Treasury. Sa ilalim ng kulungan ng kapital. Dahil nasa ilalim ng lupa ang bilangguan, madilim at mamasa-masa. Bukod dito, wala itong single bed. Ang silid ni James ay wasak, at isang mabahong amoy ang bumalot sa hangin. Umupo si James sa lupa at napasando sa dingding. Siya ay labis na pagod. Kahit nakasando sa pader ay hindi isang madaling gawa para sa kanya. At kaya, pinili niyang matulog sa lupa sa halip. Samantala, abala pa rin ang emperador sa pangangalap ng ebidensya. Sa isang araw lang, kumpleto na ang lahat. Noong gabing inaresto si James, nagsagawa ng isa pang press conference ang emperador. Kumpiyansa siyang nagsalita, Seoul will never allow corruption to run rampant. Matapos matanggap ang mga paratang laban kay James, agad kaming nag-set up ng isang espesyal na task force para imbestigahan ang usapin. Sa isang araw lang, nakuha namin ang konkretong ebidensya ng kanyang mga krimen. Isasakdal siya sa isang bukas at pampublikong paglilitis sa susunod na umaga. Ang lahat ng kanyang mga krimen ay dapat ibunyag sa publiko. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Ang emperador ay nakatanggap ng isang buong palakpakan. Iyon lang para sa press conference. Matapos isagawa ang press conference, bumalik kaagad ang emperador sa kanyang mansyon. Nakasando sa kanyang sofa, nakasuot siya ng satisfied look. Ngayong natagpo na ni James ang kanyang pagbagsak, sa wakas ay magiging kalmado na siya. Kasabay nito, sa kulungan sa ilalim ng lupa, nagising si James dahil sa gutom. Habang ang gas sa loob ng kanyang katawan ay sumisipsip ng kanyang mga sustansya, siya ay napakadaling napagod. Ngayon na hindi siya kumakain sa isang araw, ang pakiramdam ay hindi makayanan. Tuloy-tuloy ang pag-ungol ng kanyang tiyan. Buong lakas siyang bumangon at sumando sa dingding. Sa pagkakataong iyon, namumuo ang pawis sa kanyang noo. Someone, please give me something to eat, sigaw niya. Gayunpaman, mahina ang boses niya. Isang lalaki ang nakatayo sa kulungan sa tabi mismo ni James. Sa pamamagitan ng bakal na pinto, mataman niyang pinagmamasdan si James. Hahaha, hindi ko inaasahan na makikita kita dito, Black Dragon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 715. Gutom na gutom si James kaya umiikot ang ulo niya. Nang marinig ang boses, hindi niya namamalayan na napalingon siya. Bagaman madilim ang ilalim ng kulungan, ang koridor ay madilim na iluminado. Nakita ni James na may nakatayong lalaki sa selda ng bilangguan sa tabi niya. Magulo ang buhok ng lalaki, at nakasuot ng basahan. Bagaman hindi makita ni James ang hitsura ng lalaki,
Alam niyang kilala niya ang lalaki nang marinig ang boses nito. Sino ka? Mahina ang boses niya. Bakit hindi mo tingnang mabuti? Lumapit ang lalaking balbas kay James at inihayag ang mukha. Pinagmasdan ni James ang mukha ng lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nalaman na niya kung sino siya. Blake Davis. Ang lalaki ay walang iba kundi si Blake Davis, ang nagtatag ng Dark Castle, na nahuli ni James kasama ng maraming iba pang mahusay na manlalaban. Tuluyan nang nakatatak sa isipan ni James ang pakikipaglaban niya kay Blake ilang taon na ang nakalipas. Tama na. Ako ito. Humagalpak ng tawa si Blake. Alam mo ba ang pinakamalaking hiling ko, James? Tanong ni James, ano iyon? Para patayin ka. Ungol ni Blake. Nagalit siya at sinugod si James. Gayunpaman, hindi siya makagalaw ng higit sa 1 pulgada kahit anong pilit niya. Noon lang napansin ni James na nakakadena ang mga paa ni Blake. Gayunpaman, walang humpay si Blake. Wala ako dito kung hindi dahil sayo. All these years, pinangarap kong patayin ka. Noong hulihin mo ako, medyo kilalang general ka pa. Ngayon, isa ka sa 5 commanders-in-chief at ang Dragon King. Ungol ni Blake. Malamig na sabi ni James, hindi ko ine-expect na ganito pala ang kaalaman mo sa kulungan. Ito ay naging lamang. Ilang araw na simula nung ginawa akong Dragon King. Paano mo nakuha ang impormasyon? Haha, umalangaw sa buong kulungan ang tawa ni Blake. Hindi ko akalain na makikita ko ang makapangyarihang Dragon King na nakakulong sa ilalim ng kulungang ito. Ito ay dapat na gantimpala. Ramdam ni James ang pagkawala ng kanyang enerhiya pagkatapos magsalita ng ilang salita. Kaya naman, itinikom niya ang bibig niya at tumigil sa pag-entertain kay Blake. Ang pagiging nakakulong sa underground na bilangguan ay pinagkaitan ni James ng kakayahang magsabi ng oras. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal dito. Ang alam niya lang ay nagugutom na siya. Umiling siya sa pagtatangkang manatiling gising. Clack, clack, clack. Sa sandaling iyon, naririnig ni James ang tunog ng bota. Lumapit sa kanyang selda ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pulang uniforme ng militar. Isang bola ng apoy ang inukit sa uniforme ng militar. Iyon ay ang Red Flame Robe. Nang makita ito, alam ni James na ito ang Emperor, ang Commander-in-Chief ng Red Flame Army. Buksan mo. Utos ng Emperador. Creak. Naka-unlock ang bakal na pinto. Pumasok ang Emperador sa selda ni James. Pagpasok sa selda, tinapan niya ang kanyang ilong sa instinct. Ang baho ay hindi matiis. Pagtingin kay James na nakasandal sa dingding ay natatawa siya sa sarap. Nandito ako para bisitahin ka, James. Paano na ang mga bagay-bagay? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 716. Sinulyapan ni James ang Emperor at nagsalita sa mahinang boses, salamat sa iyong pag-aalala. Maayos naman ang lagay ko, sa ngayon. Ngumiti ang Emperador. Masa public trial ka bukas. Ang lahat ng iyong mga krimen ay ililista. Sabihin, sa tingin mo ba mamamatay ka? Tumingin si James sa Emperor at walang sinabi. Kahit galit na galit siya, nanatili siyang composed. Kung tutuusin, ayaw niyang sayangin ang kanyang lakas. Nagpatuloy ang Emperador, malilaites ka sa susunod na 8 oras. Dahil ang iyong posisyon ay napakataas, kung isasaalang-alang na ikaw ang Commander-in-Chief ng Southern Plains at ang Dragon King, ang iyong paglilitis ay hahatulan ng natitirang 4 na Commander-in-Chief, ang General Secretary, at ang punong tagapagpaganap. Nais mo bang mamatay o gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa madilim at mamasa-masa na selda na ito? Huminga ng malalim si James at nagtanong, I have never crossed you or the big shots in the capital. Iniisip ko lang ang sarili kong negosyo sa Southern Plains. Bakit ang hilig mong tanggalin ako? Curious na malaman ni James. Ganun ba? Malamig na ngumiti ang Emperor at nagutos, dalhan mo ako ng upuan. Maya-maya, nandito na ang upuan. Umupo ang Emperador at nagsindi ng sigarilyo. Pagkatapos, tumingin siya kay James at nakangiting sinabi, It's precisely because you're the Commander-in-Chief of the Black Dragon Army. Alam mo ba kung paano ang iyong hinalinhan? Namatay 30 taon na ang nakalipas. Tinitigan ni James ang Emperor. Nagpatuloy ang Emperor, iyon ay dahil ang Commander-in-Chief ng Black Dragon Army ay may kapangyarihang mag-veto sa panahon ng dakilang reforma 30 taon na ang nakararaan.
Malapit na ang pambansang halalan. Kung nakakuha ang sino man ng mas mataas na rating ng pag-aproba kaysa sa nakaraang hari, siya ang magiging bagong hari. Gayunpaman, kung pipiliin ng Black Dragon General na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa pagveto, hindi magagawa ng bagong hari na kunin ang kanyang posisyon. Nakuha lang ng kasalukuyang hari ang kanyang posisyon dahil namatay ang dating Black Dragon. Kalmadong tanong ni James, sinasabi mo ba na namatay ang dating Black Dragon sa isang power struggle? Maaari mong sabihin iyon, pero nag-resign na ako sa pwesto ko. Hindi na ako ang Black Dragon o ang Commander-in-Chief ng Black Dragon Army. Bakit mo pa ako hinahabol? Tumingin si James kay Emperor. Alam niyang may hidden agenda ang Emperor. Kung maaari niyang gawin siyang ibuhos ang beans, ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanyang mga plano. Tumayo ang emperador. Natatakot ako na walang silbi ang pagsasabi sa isang patay na tao. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya para umalis. Slam! Sinarado ang bakal na pinto. Nagdilim ang ekspresyon ni James. Alam niyang nakakatakot ang power struggle sa Sol. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki. Dahil lang may kapangyarihan ang Commander-in-Chief ng Black Dragon Army, namatay siya sa isang pakana. Alam niya na ang kapangyarihan ng veto ay tumutukoy sa Blade of Justice. Iyon ay dahil ang may-ari ng Blade of Justice ay may karapatang gawin ito. Gayunpaman, ano ang ginagawa ng emperador? Nais ba niyang maging hari? Gayunpaman, mayroong isang hindi nakasulat na tuntunin na ang militar ay hindi pinapayagan na lumahok sa mga halalan. Anong balak niya? Malalim ang pagmumuni-muni ni James. James. Isang boses ang dumating. Napalingon si James sa gilid at nakita niya si Blake na nakatitig sa kanya. Tinanong niya sa mahinang boses, mayroon ba? Mukha kang may sakit. May nangyari ba sa katawan mo? Maaaring ito ay isang gu. Tiningnan ni James si Blake sa mata. Napakaalam mo. Paano mo nalaman ito? Tama yan. May gas sa loob ng katawan ko. May paraan ako para gamutin ka, pero may isang kondisyon ako. Kung ipapangako mo sa akin, matutulungan kita sa iyong sakit. Hindi nagmamadali si Jarnes. Tanong niya, anong kondisyon? Sabihin mo sa akin. Alam ko na dapat mayroon kang isang uri ng backup na plano. Simple lang ang kondisyon ko. Kung makaalis ka sa lugar na ito, gusto kong iligtas mo rin ako. Sasabihin ko sa iyo kung paano alisin ang gas sa iyong katawan. Sinabi ni Blake kay James ang kanyang kalagayan. Lumiwanag ang mukha ni James. Kung talagang may paraan si Blake sa pagtrato sa kanya, ang pagpapaalis sa kanya dito ay hindi masyadong mahirap na gawain. Gayunpaman, hindi niya agad tinanggap ang proposal ni Blake. Sabi niya, noted. Kung makaligtas ako dito, makikipag-deal ako sa iyo. Pagkatapos, pumikit si James at nagpahinga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 717. Matapos ipikit ang kanyang mga mata, nakatulog si James nang hindi namalayan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagising siya sa gutom. Pagkatapos ay muli siyang matutulog. Naulit ito ng maraming beses. Sa wakas, narinig na niya ang tunog ng mga yabag. Ang mga ganap na armadong lalaki mula sa hukbo ng Red Flame ay kinaladkad si James palabas ng kanyang selda. Sa wakas ay nakita na ni James ang sikat ng araw. Dahil sa init nito, ninamnam ni James ang panandaliang karanasan. Maraming convoy ang nasa pintuan ng bilangguan. Ang emperador, na nakasuot ng kanyang red flame robe, ay bumaba sa isa sa mga convoy at lumapit kay James. Nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni James, natuwa ang emperor, hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Napatingin si James kay emperor. Gusto niyang magsalita, gayunpaman, wala siyang lakas para gawin iyon. Siguradong babagsak siya sa lupa kung hindi dahil sa mga lalaking umalalay sa kanya. Dalhin mo siya sa courthouse. Naiintindihan. Tinulak si James sa convoy. Ang courthouse ay isang lugar ng paglilitis para sa matataas na opisyal ng Sol. Ito ay halos desyerto sa buong taon. Gayunpaman, kasalukuyang maraming tao sa labas ng courthouse. Dito nagtipon ang mga Solin mula sa iba't ibang panig ng bansa. Maging ang mga dayuhang mamamahayag ay naruroon. Marami ring pamilyar na figure ang naruroon. Nandoon lahat sina Thea, Quincy, Zora, Tiara, at Cynthia. Nandoon din ang ilang nakakilala kay James.
Lumapit ang isang convoy sa courthouse, at lahat ng kamera ay nakadirekta sa paparating na sasakyan. Ladies and gentlemen, sa kasalukuyan ay alas 8 ng umaga. Ito ang courthouse sa capital. Nandito kami ngayon para saksihan ang paglilitis kay James, ang Black Dragon, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang lahat ng mga istasyon ng TV ay nagbo-broadcast ng balita. Huminto ang convoy sa harap ng gate ng courthouse. Isang hanay ng ganap na armado na hukbo ng Red Flame ang mabilis na nag-alis ng landas para sa convoy. Bumukas ang pinto at kinaladkad si James palabas ng convoy. Click, click, click. Ang mga kamera ay kumukuha ng mga larawan ng walang tigil. Mapatla ang mukha ni Fames, at magulo ang buhok. Nasa isang sorry state siya. Sa sandaling iyon, siya ay ganap na hindi katulad ng maharlika at makapangyarihang Black Dragon. Nakakahiya. Ang tagapag-alaga ni Sol ay nakagawa ng gayong mga krimen para sa kanyang pansariling pakinabang. Pambansang bayani may asterisk S. Siya ang kahihiyan ni Sol. Sinumpa siya ng mga tao. May mga dinuraan siya at naghagis pa ng mga bulok na itlog. Nataman si James sa buong katawan. Nang makita ito, sumilay ang ngiti sa mukha ng Emperor. Samantala, napaluha si Thea. Gusto niyang pumunta kay James, ngunit pinigilan siya ng Red Flame Army na nagme-maintain. Utos, napalingon ang iba, ayaw masaksihan ang ganoong eksena. Inabuso at ininsulto, dinala si James sa courthouse. Sa bulwagan ng courthouse, unti-unting dumating ang maraming matataas na opisyal. Si Hendricks Hudson, ang Secretary General, si Leroy Tucker, ang Chief Executive, ang Emperor, ang Blythe King, ang Centurion, at ang Barbarian King ay naroroon lahat. Mayroon ding ilang mid-rank na opisyal. Nagtipon ang mga reporter mula sa buong Sol at sa buong mundo. Kinaladkad si James sa mesa ng akusado. Umayos siya ng upo, nakasandal sa upuan, malapit nang pumikit ang mga mata niya. Tumayo ang pangkalahatang kalihim at binasa ng malakas, "Ngayon, James, lilitisin ang Black Dragon sa korte. Ililista ang lahat ng krimeng ginawa niya. Matatanggap niya ang parusang nararapat sa kanya. At the same time, this should serve as a reminder for all public servants that your duty is to serve the people, not to abuse your position for your personal gain." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 718. Magsisimula na ang pagsubok. Sa pamamagitan nito, nagsimula ang pinakahihintay na pagsubok. Tahimik ang malawak na courthouse. Nakatuon ang tingin ng lahat kay James. Ang ilan ay naawa sa kanya, bagaman karamihan ay walang pakialam. "Si, pwede ba akong makain?" Iminulat ni James ang kanyang mga mata ng hirap na hirap. Bumulaga sa kanya ang nakakasilaw na mga ilaw. Bagaman mahina ang boses niya, umalangaw ito sa buong tahimik na courthouse. Nang makita ito, marami ang naiyak, lalo na si Quincy. Alam niyang buong pusong nagsilbi si James sa mga tao. Bagamat nagbitiw na siya, pinili niyang bumalik sa larangan ng digmaan ng walang kaunting pag-aalinlangan. Sa huli, gayunpaman, ito ay kung paano siya tinatreto. Tumayo siya at naiiyak na naipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan. Bagaman may kasalanan si James, wala kang karapatang pahirapan siya sa ilalim ng batas ni Solin. Ganito ba ang pakikitungo mo sa isang tao na nagsagawa ng mahusay na paglilingkod para sa bansa? Lumakas ang boses ni Quincy. Tumayo ang emperador at nagmamadaling nagpaliwanag, "Humihingi ako ng paumanhin sa pagpapabiye sa kalagayan ng ating bilanggo. Sa sobrang abala namin sa pagkolekta ng ebidensya ay nakalimutan namin siyang pakainin. Huwag kang mag-alala, aayusin ko ang mga tauhan ko na maghanda ng pagkain para sa kanya. Magsisimula lamang ang pagsubok pagkatapos niyang kumain." Pagkatapos humingi ng tawad, inutusan ng emperador ang kanyang mga tauhan na maghanda ng pagkain. Nilinggan ni James ang jury box. Kilala niya ang ilan sa mga hurado. May gusto siyang sabihin pero pinili niyang manahimik. Nakasandal siya sa upuan, hinintay niyang dumating ang kanyang pagkain. Hindi nagtagal ay inihain na ang kanyang pagkain. Nagkaroon ito ng masaganang bahagi. Sa ilalim ng mapagbantay na tingin ng bansa, natapos niya ang kanyang pagkain. Ramdam ni James na nabawi niya ang kaunting lakas niya. Bagaman mahina pa siya, hindi na ganoon kahirap na gawain ang pagsasalita. Simulan na natin ang pagsubok. Tumayo si Leroy, dala ang materyal na inihanda niya.
Sinimulan niyang ikwento ang mga krimen na ginawa ni James at inabot siya ng 10 minuto. Sumunod ay ang mga saksi. Ang una ay isang savior, isa sa Great 4 Nanograms Kensington. Hi, Dobby Xavier ang pangalan ko. Miyembro ako ng pamilya Xavier sa Kensington. Nandito ako ngayon para ilantad ang masasamang gawa ni James. Pinatay niya ang pamilya ko. Bata pa si Dobby. Tumingin siya sa halos 15 taong gulang. Nagsimula siyang magkwento kung paano pinatay ni James ang kanyang mga miyembro ng pamilya at pinalaki ang ilang bahagi ng kanyang kwento upang pagandahin ang mga bagay-bagay. Ang kanyang mga salita ay nagpagalit sa karamihan. Patayin siya. Dapat siyang patayin. Order. Order. Natahimik ang karamihan. Ngumuso si Dobby, namatay lahat sa kamay niya ang lolo ko, tatay ko, at mga tiyuhin ko. Naiiyak na tinuro niya si James. Lahat ng dahil sa kanya kaya nagkawatak-watak ang pamilya ko. Sa lahat ng ito, hindi kami nang ahas na magsalita dahil siya ang Black Dragon, ang Commander-in-Chief ng Black Dragon Army sa Southern Plains. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng nandito sa pagpayag sa akin na ilantad ang mga krimen ni James. Tumayo si Dobby at yumuko. Ang sumunod na saksi ay isang Fraser. Marami pa ang pumunta sa witness stand para akusahan si James ng kanyang mga krimen. Sa wakas, kahit si Xavier Watson ay inangat sa kinatatayuan. Maluhaluhang sumigaw siya, ****starred si James. Nakita kong pinatay niya ng sarili kong mga mata ang aking ama. Pinilayan niya pa ang mga paa ko at ang mga pribadong parte ko. Napaluha si Xavier. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay galit na galit. How dare siya gumawa ng ganoong kahindik-hindik na bagay? Patayin siya. Ano ang punto ng pagsubok na ito? Patayin mo na lang siya. Matapos magbigay ng patotoo ang mga saksi, tinanong ng emperador, James, umamin ka ba na nagkasala? Nang marinig ito, napalingon ang lahat kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 719. Nakatutok lahat ng kamera kay James. Siya ay marumi at hindi nahugasan ang lahat. I do, sabi ni James sa mahinang boses. Bagamat nagmalabis ang mga saksi, hindi maikakailang pinatay niya ang mga ito. Mabuti. Tumayo ang emperor at sumigaw, dahil umamin ka sa kasalanan, ano sa palagay mo ang magiging parusa sa iyo alinsunod sa batas ng kriminal? Pagpapatupad. Tiningnan ni James ang emperor sa mata. Walang takot ang kanyang mga mata. Bagamat siya ay nanghihina, ang kanyang titig ay nagbabanta gaya ng dati. Ang emperador ay discomposed. Pakiramdam niya ay tinutumbok siya ng mabangis na hayop, hindi niya namamalayan na napaatras siya ng ilang hakbang. Gayunpaman, kaagad niyang isinuot ang kanyang harapan. Nawala ang gulat na nakasulat sa mukha niya. Iniskan niya ang kanyang paligid, inihayag niya, dapat patayin si James para sa kanyang mga krimen alinsunod sa batas. Mga miyembro ng hurado, mangyaring pag-usapan ang inyong sarili. Pagkarinig nito, nagpalitan sila ng kanilang mga opinyon sa pabulong. Sa labas ng courthouse, huminto ang isang convoy sa harap ng gate ng courthouse. Bumukas ang pinto, at lumabas ang isang general na nakasuot ng itim na damit na may 1-star badge sa kanyang balikat. Sa paligid ng 30 taong gulang, ang kanyang balat ay tan, at ang kanyang ekspresyon ay mabangis. Nasa kanyang mga kamay ang Blade of Justice. Ito ay isang taybak na ipinasa libu-libong taon na ang nakalilipas. Mula noong unang panahon, ito ay kumakatawan sa pinakamataas na awtoridad ng estado. Binigyan nito ang may hawak ng karapatang pumatay ng mga malupit na hari at mga taksil na kortil. Ang espada ay napanatili sa pagkakatatag ni Saul. Mula noon, ito ay hawak ng Commander-in-Chief ng Black Dragon Army. Tumigil ka. Agad na pinigilan si Henry ng hukbo ng Red Flame. Nakataas ang Blade of Justice, sumigaw si Henry, ito ang Blade of Justice ni Saul. Sinong nang ahas na hamarang sa daan ko? Ang Blade of Justice. Nang marinig ito, naibabaw ang takot sa kanilang mga mukha. Ilipat, nakatitig sa hukbo ng Red Flame na nakatayo sa kanyang daan, sumigaw si Henry, ngayon, ang Blade of Justice ay gagamitin para alisin si Saul sa mga taksil nitong sakop. Nagkatinginan ang hukbo ng Red Flame. Pagkatapos, pinayagan nilang makadaan si Henry. Pumasok si Henry sa courthouse. Ang mga hukom ay nasa isang lighted na talakayan. Sa huli, nakarating sila sa isang hatol.
Tumayo ang emperador at humarap sa mga mamamahayag. After discussion, the judges have determined James will be executed for his crimes. Ang kanyang pagbitay ay, "Teka, isang boses ang dumating." Napalingon ang lahat. Pumasok ang isang one-star general na may hawak na espada. Si Henry iyon. Tumayo si Henry sa harap ng mga tao at humarap sa mga kamera. Ito ang Blade of Justice. Kinakatawan nito ang pinakamataas na awtoridad ng batas at palaging hawak ng Commander-in-Chief ng hukbong Black Dragon. Sa pamamagitan ng espadang ito, nilinis ni James si Saul sa mga taksil na sakop nito. Nang marinig ito, natigilan ang mga tao. Kahit na narinig nila ang mga alingaw tungkol sa espada, hindi pa nila nakita ang tunay na bagay. Totoo ba iyon? Talaga bang may espada sa Saul na higit sa batas? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 720. Nakasuot siya ng itim na damit. General siya ng Southern Plains. Ano ang sinusubukan niyang gawin sa pamamagitan ng pagpapakita kasama ang Blade of Justice sa paglilitis ni James? Sinusubukan ba niyang paalang sala si James gamit ang espada? Naging mainit ang usapan ng mga tao. Samantala, umupo si James sa kinatatayuan ng nasasakdal at ngumiti. Nang makita ang Blade of Justice, nagdilim ang mukha ng emperador. Sa maingat na titig ng mga tao, inihayag ni Henry, bagaman ang Saul ay isang bansang may ilalim ng batas, marami ang nakakatakas sa hustisya sa pamamagitan ng paghahanap ng mga butas. Ang Blade of Justice ay nagsisilbing pumatay sa masasamang kriminal na ito at ibigay sa kanila ang nararapat sa kanila. Ni Henry nang may malaking pagtitiwala, ang Black Dragon, Commander-in-Chief ng Black Dragon Army, ay itinaguyod ang batas ni Solin sa pamamagitan ng pagpapatupad ng lahat ng nakatakas sa hustisya. Ang mga dating pinuno ng Great 4 Nanograms Kensington ay pinatay dahil sa isang massacre 10 taon na ang nakararaan, 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga Caden, ang pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang pamilya sa Kensington, ay sinunog ng buhay ng Black Dragon na makatakas ang isang taong nagkasala. At hindi siya pumatay ng isang inosenteng lalaki, babae, o bata. Inihayag ni Henry ang ilan sa mga lihim. Nagkagulo ang mga tao. Totoo ba yon? Imposible. Siguradong inabuso ni James ang Blade of Justice para patayin ang inosente. Hindi natin siya mapapaalis ng ganoon kadali. Si Hendricks, ang Secretary General, ay nagtanong, Black Shadow General, hindi namin basta-basta kunin ang iyong salita para dito. May ebidensya ka ba? Oo. Tumango si Henry. Ang ebidensya, pakiusap. Inutusan ni James si Henry na tawagan si Jay ng maaga. Sa pamamagitan ng Underground Intelligence Network ni Jay, nakuha ni Henry ang ebidensya at marami siyang nakita mula sa underworld ng Kensington. Naroon sila sa sementeryo ni Cadence noong araw na iyon. Nakita nila sa sarili nilang mga mata kung paano pinatay ni James ang mga nasa likod ng pagkawasak ng mga Cadence 10 taon na ang nakararaan gamit ang Blade of Justice. Maaari akong magpatotoo na pinatay ni James ang maraming tao gamit ang Blade of Justice noong araw na iyon. Lahat sila ay nasa likod ng pagkawasak ng mga Cadence 10 taon na ang nakararaan. Inamin nila ang kanilang mga krimen bago sila mamatay. Isa sa aking mga tauhan ang nagtala ng sandaling inamin nila ang kanilang mga krimen. Iniharap ang ebidensya. Ang mga paratang laban kay James para sa pagpatay sa mga inosente ay pinabulaanan. Nang makita ito, muling nagkagulo ang mga tao sa isang mainit na talakayan. Gayunpaman, may naglabas ng mga paratang na tumanggap si James ng mga suhol at inabuso ang mga reparasyon sa digmaan. Hindi nagbigay ng dahilan si James para dito. Kung tutuusin, totoo nga ang mga paratang. Sumigaw si Henry, nakipaglaban siya para kay Saul at nagsagawa ng mga pangunahing serbisyo sa bansa. Kahit na tumanggap siya ng suhol, sa tingin ko ay dapat siyang maabswelto. Pagpapatuloy niya, sabi nila, total $10 trillion ang na-misappropriate niya. Alam mo ba na nahuli niya ang Commander-in-Chief ng kaaway sa kabila ng pagtugis ng 28 Nation Martial Art Gurus at ang 100,000 malakas na puwersa ng kaaway sa Mount Thunder. Ang hukbo ng Black Dragon ay tumawid sa larangan ng digmaan at nilipol ang 28 alyansa ng bansa. Alinsunod dalawa sa internasyonal na batas, ang 8 bansa ay dapat magbayad ng pantubos para sa mga bilanggo ng digmaan. Gayunpaman,
hiniling ni James na magbayad sila ng 1 beses sa halaga. Bakit? Dahil sa milyon malakas na hukbo ng Black Dragon. Ang ibinayad na pantubos ay pantay na hinati sa hukbo. Ang hukbo ng Black Dragon ay nagbabantay sa southern border ng Sol. Maaari tayong patayin anumang oras. Ito ba ay isang maling bagay na gawin upang ipamahagi ang ilan sa mga reparasyon sa digmaan sa atin? May mga pamilya din kami. Pero sa kakarampot na sahod na natatanggap natin, hindi natin sila mapakain. Kahit na lumalaban tayo sa mga kaaway sa larangan ng digmaan, ang ating mga pamilya ay napapabayaan. May naisip na ba sa inyo ang tungkol dito? Bakit itinatag ni James ang transgenerational group? Inaasahan niya ang kapayapaan sa hangganan. Umaasa siyang mamuhay ng komportable ang lahat. Tulad ng alam mo, nagpakasal si James sa mga kalahan pagdating sa Kensington. Nagkaroon na ba siya ng anumang bagay? Nasa kanya ang Black Dragon card. Nagbabayad ang bansa bilang kapalit niya. Bakit, sa tingin mo, kulang siya sa pera? Palakas ng palakas ang boses ni Henry. Walang imikan ang karamihan. Wala silang mahanap na isasagot. Hawak ang Blade of Justice, lumapit si Henry kay James at lumuhad. Iniharap niya ang espada kay James at sumigaw, Dragon King, tanggapin ang Blade of Justice. Gamitin ang paggamit nito at alisin si Sol sa mga sakop nito. Tumayo si James. Gayunpaman, nang siya ay nanghihina, halos bumagsak siya sa sahig. Itinaas niya ang talon ng hustisya sa sobrang kahirapan. Wish. Hinugot niya ang espada at pinagmasdan ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 721. Sa ilalim ng tingin ng lahat, hinayla ni James ang Blade of Justice. Tumingin siya sa Blade of Justice at itinutok ito sa Emperor. Ano? Nagulat ang masa sa kanyang ginawa. Natigilan ang emperador. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pagkaraan ng ilang segundo, kumalma siya at sumigaw, anong ibig sabihin nito, James? Itinutok mo ang iyong armas sa akin. Ipinapahiwatig mo ba na gusto mo akong patayin? Napangiti si James. Emperor, masyado mong iniisip ito. Casual lang akong kumaway dito. Hawak-hawak niya ang Blade of Justice, na may timbang na higit sa 5 kilo. Nanghina ang kanyang braso, at unti-unting namutla ang kanyang mukha habang namumuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Ang paggamit ng Blade of Justice ay kinuha ang lahat ng kanyang lakas. At ubiling ibinaba niya ito. Marami ang nakahinga ng maluwag. Napatingin ulit si Henry sa lahat. Sinabi ko na ang lahat ng kailangan ko. Pagkatapos magsalita, pumunta siya sa bakanteng upuan sa ibaba at umupo. Nagsimulang magdebate ang mga hurado sa matataas na upuan. Ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Ang Black Dragon ay may Blade of Justice at may karapatan na ipatupad ang batas para patayin ang sinumang umiiwas sa legal na parusa. Tinanggap niya ang pera para sa kapakanan ng mga tao. Bagaman siya ay nagkasala, ito ay hindi isang hindi mapapatawad na krimen. Nang marinig ang talakayan, nabalisa ang emperador. Nagmamadali niyang kinukumbinsi, si James ay nakagawa ng hindi mabilang na mga krimen at hindi dapat bigyan ng impunity. Maling sabihin na nakikiramay siya sa mga taga-Sol. Dapat panindigan ng isang bansa ang mga batas at patakaran nito. Ang pagtanggap ng mga suhol at maling paggamit ng mga pondo sa ilalim ng pagkukunwari na siya ay naglilingkod sa bayan ay hindi mapapatawad. Ang Blythe King ay tumingin kay Emperor at nagtanong, kung gayon, ano sa palagay mo ang dapat niyang hatol? Iminumungkahi ko na siya ay madismiss, may baba sa isang sibilyan, at para sa kanya na ibalik ang Blade of Justice sa amin, sabi ni Emperador. Oo, sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon na ako sa mga pagpatay kay James ay makatwiran. Gayunpaman, isang krimen para sa kanya ang tumanggap ng mga suhol at maling paggamit ng mga pondo. Bilang isang commander ng hukbo, hindi niya dapat tinanggap ang pera. Dapat ay naiulat niya ito sa estado kung alam niyang nagkakaproblema ang mga masa at ang mga departamento ng pananalapi ay makapaglaan ng mga pondo para suportahan siya. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon sa panukala ng emperador. Tinalakay ng mga hukom ang mga resulta sa loob ng kalahating oras. Sa huli, ang emperor ay tumayo at inihayag, si James ay may hawak ng Blade of Justice at ang awtoridad na ipatupad ang batas. Gayunpaman,
ang pagtanggap ng mga suhol at maling paggamit ng mga pondo sa panahon niya. Ang panunungkulan ay lumalabag sa batas. Hindi dapat tiisin ni Sol ang mga ganoong aksyon. Kaya, siya ay ibababa sa isang sibilyan, at ang Blade of Justice at ang kanyang Black Dragon card ay kukumpiskahin. Pagkatapos ng anunsyo, tumingin ang emperador kay James at nagtanong, mayroon ka bang maraming beses, James? Maaari kang maghain ng apela kung hindi ka nasisiyahan sa pangungusap. Personal kang susubukan ng hari ng Sol. Tumanggo si James at mahinang sinabi, tinatanggap ko ang pangungusap. Sige, ibalik ang Blade of Justice sa pangunahing bulwagan ng courthouse. Tumayo si James dala ang Blade of Justice at dahan-daang naglakad papunta sa main hall ng courthouse na hindi mabilang na mga kamera na nakatutok sa kanya. May isang lugar para sa espada sa harap ng pangunahing bulwagan. Nang ang Black Dragon Army ay kulang sa isang commander, ang Blade of Justice ay walang master at palaging pinangalagaan dito. Lumapit si James sa lugar, lumingon, at tumingin sa mga tao sa likod niya. Huminto ang kanyang tingin kay Emperor, at ngumiti siya. Balang araw, babalik ako dito para kunin ang Blade of Justice at kitilin ang buhay ng mga karapat-dapat na mamatay. Nang marinig ito, bumili ng tibok ng puso ng Emperador. Nanatili siyang mahinahon at naisip niya, natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Ibinaba ni James ang Blade of Justice. Then, tumingin siya sa hindi mabilang na mga hurado at nagtanong, maaari ba akong pumunta ngayon? Oo, sagot ni Blythe King. Itinaas ni James ang kanyang mga paa at nagsimulang umalis sa hakbang-hakbang. Maraming kamera ang nakuna ng eksenang ito. Bahagyang nakayuko ang likod ni James, at wala na siyang isang Diyos ng digmaan. Sa halip, mukha siyang matandang nasa bingit ng kamatayan. Naglakad siya palabas ng courthouse. Maraming tao ang nagkukumpulan sa labas. Ang mga taong ito ay upang saksihan ang hatol ni James, ngunit walang sino man ang nag-iisip na ito ay darating sa ganitong resulta. Nang makita ang pagod sa mukha ni James, tumahimik ang lahat. Ang tingin nila sa kanya noon ay isang mapanganib na tigre at isang banta sa lipunan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 722. Walang inaasahan na siya ay isang pambansang bayani na nakiramay sa mga mahihirap at nag-alay ng kanyang buhay sa pagprotekta sa bayan. Ang isang taong katulad niya ay nauwi sa ganoong kahabag-habag na kapalaran. Libu-libong tao ang nagtipon sa labas ng courthouse. Lahat sila ay ibinaba ang kanilang mga ulo sa katahimikan. Maraming babae ang lihim na umiiyak para sa kanya. James, isang boses ang nagmula sa likuran niya. Lumingon si James at nakita niyang hinahabol siya ni Henry. Nilapitan siya ni Henry at tinanong, saan ka pupunta, James? Mahinang itinaas ni James ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Henry, na nagsasabing, I appreciate you. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa aking mga gawain. Bumalik sa Southern Plains. Kailangang mayroong naruroon upang pamahalaan ang 150 lungsod. Huwag hayaang magulo ang Southern Plains. Pero, ikaw, kumaway ng kamay si James at pinutol si Henry. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para makapagpahinga ng mabuti. Pagod na ako. Hindi ka pani-pani walang pagod. Paninigurado ni James at tumalikod na para umalis. Matinding umatras ang mga tao sa pasukan para gumawa ng daan para sa kanya. Naglakad siya sa landas na ginawa ng karamihan para sa kanya. Napakahaba ng pakiramdam nito, at masasabi ni James na magtatagal siya sa paglalakad sa masikip na landas na ito. Ibalik mo ang posisyon ni James. Kailangan ni Sol ang ating bayani. Isang boses ang lumabas mula sa karamihan. Sumunod din ang iba at sabay na sumigaw. Palakas ng palakas ang pag-awit. Naramdaman ni James ang pag-iingay sa kanyang mga tainga at nadismaya. Binilisan niya ang kanyang lakad, gustong makaalis sa landas na ito na napapaligiran ng mga tao sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nalasan si Jarnes, at ang mahabang paglalakad ay naubos ang lahat ng kanyang lakas. Hindi na siya makalakad pa. Biglang nanlabo ang kanyang paningin at bumagsak siya sa lupa. James, nakasunod sa kanya si Quincy. Nang makitang bumagsak si James, mabilis siyang sumugod at inalayan si James mula sa lupa. Nagkamalay si James. Umalis ka na. Kinawayan niya ang kamay at itinulak palayo si Quincy na umalalay sa kanya. Matapos itulak si Quincy palayo,
Natisod si James at muling natamba. Buti na lang at nabalance niya ang sarili. Inayos niya ang likod niya at umungol. Nasakop ko ang mga larangan ng digmaan at dumaan sa apoy. Ano ang parasitic venom? Ang kanyang mukha ay mapatlang ngunit may malaking katatagan ng loob at isang hindi maawat na espiritu na nagmumula sa kanya. Umaasa sa kanyang matibay na paniniwala, itinuwid ni James ang kanyang katawan at sumulong ng hakbang-hakbang. Hindi pinalampas ng mga mamamahayag na humahabol sa kanya ang pagkakataong makunan ang tanawing ito. Tumayo siya ng matangkad at tuwid. Ito ang tagapangalaga ni Saul. Nang makita ang tanawing ito, napaluha ang buong bansa. Lahat tayo nagkasala sa kanya. Mayroon siyang Black Dragon card na may walang katapusang kapalaran na gagastusin. Gayunpaman, inialay niya ang kanyang sarili sa mga tao. Nilikha niya ang transgenerational group para kumita ng pera at ibalik sa amin. Siya ang ating Diyos ng digmaan, ang ating pambansang bayani. 28 bansa ang nagbayad ng $9 na trilyong, ngunit namahaji siya ng milyon-milyon sa Black Dragon Army. Oo, binabantayan nila ang hangganan at pinoprotektahan si Saul, ngunit ang kanilang mga pamilya ay nagpupumilit na maghanap buhay sa bansa. Tumahimik ang lahat nang makitang magulo ang anyo ni James. Ang bawat isa na may budi ay nagsimulang magmuni-muni sa kanilang sarili. Pakiramdam ni James ay isang kawalang hanggan ang lumipas matapos sa wakas ay lumakad sa masikip na daanan. Naubos ang lakas niya at nawalan ng malay, bumagsak sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 723. Sa wakas natapos na ang paglilitis sa publiko na yumanig sa buong bansa. Ang mga krimen ni James ay nakalista sa panahon ng paglilitis. Gayunpaman, ang mga paratang ay isa-isang nabura. Tungkol sa pagtanggap ng mga suhol. Inamin ni James ang kanyang ginawang krimen. Gayunpaman, ang perang nakuha niya ay ipinamahagi sa Black Dragon Army at ginamit upang itatag ang transgenerational group upang ibalik ang pera sa mga karaniwang tao. Bagaman ito ay labag sa batas, nakuha niya ang suporta ng mga tao. Ang Black Dragon ay may Black Dragon card at hindi kapos sa pera. Gayunpaman, sadyang nilabag pa rin niya ang batas na ibalik sa bansa. Pagkatapos ng pampublikong paglilitis, bumagsak si James. Walang nakakaalam kung bakit nangyari ito. Gayunpaman, alam ng publiko na mula sa sandaling iyon, nawala si Saul sa kanilang Diyos ng digmaan at isang mahusay na commander na nakatuon sa bansa. Sa panahon ng pampublikong paglilitis, ginamit ni James ang lahat ng kanyang lakas upang hawakan ang Blade of Justice at ibalik ito sa lugar. Pagkatapos umalis sa courthouse, lumakad siya sa isang landas na napapaligiran ng mga tao na mga 2 hanggang 3 kilometro ang haba. Nang malagpasan niya ang karamihan, bumagsak siya sa lupa. Matagal siyang nawalan ng malay. Unti-unting nagkamalay si James at natagpuan ang kanyang sarili na nakahiga sa isang kama na may hindi komportable na bentilador sa kanyang mukha. Gusto niya agad itong tanggalin. Gising ka na ba, James? Isang mabalahibong boses ang excited na tumawag sa kanya. Bahagyang lumingon si James sa gilid niya. May babaeng nakaupo sa tabi niya. Nakasuot siya ng pulang damit na bumabalot sa kanyang sexy figure. Lumiwanag sa tuwa ang maganda niyang mukha. Tumanggaw si James at iniunat ang kamay para tanggalin ang ventilator. Mabilis na tumayo si Quincy at tinulungan siya habang nag-aalalang sinasabi, "Napakahina mo ngayon. Hindi ka masyadong makagalaw. Humiga ka at magpahinga." Tumalikod si James at sinubukang bumangon. Dali-dali siyang inalalayan ni Quincy. Sumandal siya sa kama at mahinang nagtanong, "Nasaan ako?" "Nasa Capital Hospital ka. Namatay ka pagkatapos ng pampublikong paglilitis at isang buong araw kang walang malay," paliwanag ni Quincy. Nang makita ang kasalukuyang anyo ni James, nabulunan siya, at nagsimulang tumulo ang mga luha ng hindi mapigilan. Isang 5-star commander, ang People's War God, ay inilagay sa isang pampublikong paglilitis at ngayon ay nasa paghihirap. Kinapa ni James ang kanyang bulsa ngunit wala siyang nakita. "May sigarilyo ka ba?" Nakasandal siya sa kama na medyo mapatla ang mukha, at parang walang buhay ang boses. "James, masama na ang kalagayan mo. Hindi mo dapat. Mayroon ka bang sigarilyo? Ako na ang bibili ng mga ito para sa iyo ngayon din." Si Quincy ay nag-aatubili na hayaan siyang manigarilyo, ngunit si James ay mukhang nakakaawa na hindi niya ito matiis. Sa huli, tumayo siya at lumabas sa pintuan.
Sa corridor sa labas ng ward, ang lounge area. Maraming tao ang natipon, Cynthia mula sa Dons, Thea mula sa Callahans, Zora, Scarlett, Henry, ang Elite 8, at marami pa. Umupo sila sa lounge area nang walang sinasabi. Isang buong araw na na-hospital si James. Sa buong panahong ito, lahat sila ay nanatili at naghintay. Nagsagawa ng full body examination ang ospital kay James, at ang resulta ay mayroong hindi kilalang virus sa kanyang katawan. Sinisira ng virus ang kanyang immune system, inaatake ang kanyang nervous system, at lubhang pinahina ang kanyang katawan. Ito ay isang nakakatakot ngunit hindi kilalang virus. Nataranta ang mga doktor sa sakit ni James. Ipinaliwanag nila na patuloy na masisira ang katawan ni James. Ang kanyang mga cell at tissue ay unti-unting mamamatay mula sa phagocytosis ng virus. Sa huli, ang mga normal na selula sa kanyang katawan ay ganap na mawawala, na naiwan lamang ang mga selula ng virus. Ito ay isang detalyadong diagnosis ng katawan ni James sa pamamagitan ng modernong teknolohiyang medikal. Matapos marinig ang mga resulta, ang lahat ay nataranta at tumahimik. Lumabas si Quincy ng ward. Marami sa kanila ang nakakita sa kanya ngunit walang sinabi. Gayunpaman, agad na tumayo si Thea at naglakad patungo sa ward nang makita si Quincy. Nauwi sa ganito si James dahil sa kanya. Hinding-hindi siya mapupunta sa ganitong estado kung hindi dahil nahuli siya ng kalaban at ginamit na pawn para pagbabantaan siya. Pumasok siya sa ward at nakita ang nagising na si James. Lumapit ito sa kanya at tumayo sa harap ng hospital bed. Nangingilid ang luha sa mga mata niya habang nakatingin sa kanya. With an apologetic and guilty expression, she said, "I'm sorry. I'm so sorry. Kasalanan ko ang lahat ng ito." Buong lakas na inangat ni James ang ulo niya at tumingin kay Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 724. Marahang umiling si James. Wala siyang sinisisi. Kahit wala si Thea, nakahanap na sana ng ibang paraan ang emperador para harapin siya. Kung hindi siya, ibang tao na. By the way, okay ka lang ba? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Umiling si Thea. Wala akong nararamdamang anumang kakulangan sa ginhawa at dapat ay ayos lang sa ngayon. Nang marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni James. Ang gusto sa katawan ni Thea ay hindi kasing halaga ng kanya, at hindi siya nasa panganib kaagad. Pasensya na po. Pasensya na talaga, wa. Nawalan ng masabi si Thea at tanging paghingi na lang ng tawad sa harap ni James. Ayos lang. Ito ay hindi isang malaking bagay. Hindi pa ba ako okay? Nagugutom ako. May makakain ka ba? May kukunin ako para sa iyo. Hindi alam ni Thea kung ano ang magagawa niya para kay James. Nang marinig niyang nagugutom siya, dali-dali siyang lumabas ng ward para kumuha ng pagkain. Pagkaalis ni Thea, bumalik sa katahimikan ang ward. Sumandal si James sa kama. Mahina niyang itinaas ang kanyang kamay at minasahe ang kanyang mga templo. Marami siyang susunod na gagawin. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay maalis muna ang parasitic venom sa kanyang katawan. Siya ay may limitadong pangunawa kay Go. Ito ay walang silbi nang sinubukan niyang gumamit ng mga medikal na pamamaraan upang pilitin na lumabas ang kamandag. Biglang may naisip siyang tao. Si Blake Davis, ang nagtatag ng Dark Castle, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakakulong sa pinakamalalim na bahagi ng underground na bilangguan. Natukoy niya ang parasitic venom sa kanyang katawan sa isang sulyap. Ibig sabihin, pamilyar si Blake kay Go at alam kung paano ay detoxify ang lason nito. Gayunpaman, napakalakas ni Blake. Ilang taon na ang nakalilipas, nagpadala si Saul ng daan-daang elite upang hulihin siya ngunit dumanas pa rin ng malaking casualty. Magiging kapahamakan kung siya ay hindi mapigil pagkatapos na mas knockout. Gayunpaman, may tiwala si James sa kanyang sarili. Hanggat maalis niya ang kamandag at mabawi ang kanyang lakas, may kumpiyansa siyang talunin si Blake. Si James ay nalilibang sa kanyang iniisip. James, ang mga sigarilyo mo, boses ni Quincy. Bumalik sa katinoan si James. Isang sigarilyo ang inabot sa kanya at inabot niya iyon. Naglabas ng lighter si Quincy, saka sinindihan ang sigarilyo para sa kanya. Hinailan niya ang sigarilyo, at bumakas ang kasiyahan sa kanyang maputlang mukha. Sunod-sunod na pumasok ang mga tao sa labas sina Zara, Scarlett, Henry, Whitney, at ang Elite 8.
Tumayo sila sa harap ng wardbed at pinanood si James na nakasandal habang tinatamasa ang kanyang sigarilyo. Pagkatapos manigarilyo, tumingin si James sa lahat at pinagsabihan, "Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit lahat kayo nakatingin sa akin ng ganyang mga ekspresyon? Hindi pa ako patay. Henry, magmadaling bumalik sa Southern Plains para kontrolin ang sitwasyon doon." Nag-aalangan na sinabi ni Henry, "Paano ako makakaalis sa iyo ng ganito, James?" Ikinaway ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ayos lang ako. Hindi ako mamamatay sa lalong madaling panahon." Pagkatapos, tumingin siya sa Elite 8 at itinuro, "You guys stay for the time being. Humanap ng matutuluyan at hintayin ang aking mga tagubilin." May plano na si James sa puso niya. Si Blake ay isang mapanganib na kriminal. Iniwan niya ang bansa nang walang pagpipilian kundi magpadala ng daan-daang elite upang hulihin siya. Wala nang titulong Black Dragon o Dragon King si James. Wala siyang awtoridad na palayain si Blake. May isang opsyon na lang ang natitira, breaking siya. Bago iyon, kailangan niyang bisitahin ang Supreme Commander ni Saul, at higit pa rito, kakailanganin niya ng maraming tulong mula sa mga matataas na opisyal ni Saul. Alam ni James na nakakulong si Blake sa pinakamahigpit na binabantayang kulungan sa ilalim ng lupa. Ang Red Flame Army ang responsable sa pag-iingat sa bilangguan. Imposibleng masira si Blake nang walang tulong ng Supreme Commander. Humakbang si Scarlett at sinabing, "Ano ang dapat kong gawin ngayon, James?" Ang Transgenerational Group ay sapilitang binuwag, at ang pera ng kumpanya ay kinumpiska. Ikinaway ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ayos lang, Scarlett. Nagsumikap ka sa lahat ng oras na ito. Maaari kang bumalik sa Kensington at magpahinga sandali. I'll reach out to you kung kailangan kita." Gayunpaman, duda ako na kakailanganin iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 725. Nagpanik si Scarlett. "Mamamatay ako nang wala ang iyong proteksyon, James." Si Scarlett ay isang libingan na magnanakaw. Ninakawan niya at ng kanyang mga kasama ang sinaunang puntod ng prinsipe ng Orchid Mountain. Maraming buzz tungkol sa sinaunang libingan ang kumakalat sa mundo ng mga kriminal na parang apoy. Noong nakaraan, siya ang chairman ng Transgenerational Group. Kaya naman, walang kumakatok sa kanyang pintuan. Ngayong bumagsak na ang Transgenerational Group, tiyak na hahabulin siya ng mga tao mula sa underworld. Mamamatay siya kung bumalik siya ngayon. Namutla ang mukha ni James habang mahinang sumagot, "I can't protect you with the way I am right now. Paano kung pumunta ka sa Kensington at hanapin ang Blythe King? Hilingin sa kanya na ayusin ang isang posisyon para sa iyo. Isa siya sa 5 commander, at sigurado akong walang manggugulo sa kanya bilang iyong gulugad." Dahil nakagawa na si James ng plano para sa kanya, walang reklamo si Scarlett. Sinulyapan ni James si Quincy at sinabing, "Dapat ka ring bumalik sa Kensington." Hindi. Tumanggi si Quincy. Sa sandaling iyon, bumalik si Thea na may dalang pagkain na binili niya sa cafeteria ng ospital. Narinig niya ang kanilang pag-uusap habang naglalakad siya papunta sa ward. Bahagya siyang natigilan ngunit mabilis na naalala ang sarili at naglakad. "James, binilhan kita ng pagkain." Binuksan niya ang pagkain at umupo sa tabi niya, nagbabalak na pakainin siya. "Ibigay mo sa akin. Kaya kong kainin ang sarili ko." Kinuha ni James ang mangkok at mga kagamitan kay Thea at dahan-daang kinain ang kanyang pagkain sa ilalim ng hindi mabilang na mga tingin. Kumain siya ng 5 mangkok ng puting kanin. Pagkatapos kumain, humarap siya kay Thea at sinabing, "You should also head back to Kensington. Ikaw din, Zora. Magkasama kayong bumalik." Natarante si Thea at nag-aalalang nagtanong, "Kung gayon, ano ang tungkol sa iyo?" Kinawayan ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. May importante akong dapat asikasuhin." Naglabas ng utos si James na paalisan ang mga bisita. Pinalayas niya ang lahat maliban sa Elite 8. Bagamat mukha siyang may sakit at mahina, matatag ang ugali niya. Walang kamalay-malay ang lahat sa mga plano ni James ngunit alam niyang may importante siyang gagawin. Sa makatuwid, wala sa kanila ang nanatili sa likod upang abalahin siya at bumili ng kanilang mga tiket sa eroplano pabalik sa Kensington. 8 na lang ang natitira sa ward. "Anong susunod, James?" tanong ni May. Muli namang ikinaway ni James ang kanyang kamay at sinabing,
hindi ako nagmamadali. Magpahinga na rin kayo guys. Makikipag-ugnayan ako kapag nakapag-ayos na ako. Pero masama ang kalagayan mo. Nag-aalalang ekspresyon si May. Bumangon si James sa kama at sinubukang maglakad ng ilang hakbang. Halos hindi na siya makalakad, at tila hindi matatag ang kanyang mga hakbang, ngunit iginiit pa rin niya, magaling ako. Sige na. Nang marinig ito, umalis ang lahat. Bumalik si James sa hospital bed para magpahinga. Kumuha siya ng isa pang sigarilyo at sinindihan ito. Kumalat ang usok sa buong ward. Unti-unti siyang nakatulog. Pagkaraan ng ilang oras na tulog, natulala siyang nagmulat ng kanyang mga mata. Nasa harapan niya ang isang sexing babae na may napakagandang hitsura. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatitig sa kanya ng nanlalaki ang mga mata. Anong ginagawa mo? Bakit ka bumalik? Umupo si James at nakakunot ang noo habang nakatingin kay Quincy na nakaupo sa kama. Di ba sabi ko bumalik ka na? Hindi ko kailangan na mag-alala ka sa akin. Pinaikit ni Quincy ang kanyang mga mata at nanunuyang sinabi, huwag mong masyadong isipin ang iyong sarili. Ang transgenerational group ay bumagsak, at wala akong trabaho kung babalik ako. Sa tingin ko lang, mas mabuti ang manatili at umunlad sa kabisera. Nang marinig ito ni James, hindi siya nakipagtalo sa kanya. Muli siyang humiga sa kama at nagpahinga. Hinihintay ni James ang pagdating ni Gloom. Naniniwala siyang tiyak na darating sa kanya si Gloom. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Hating gabi na, si Quincy ay nakatulog sa ward. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang mga yabag na papalapit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 726. Magaan ang mga yapet. Bagamat humihina na ang kalusugan ni James, hindi naman napurol ang kanyang sentido. Gamulong siya sa kama at nag-tiptoed palabas ng ward. Nilaibat niya ang paningin sa hallway at lumapit sa hagdanan. Pagdating niya sa entrance ng hagdanan, agad niyang napansin ang isang lalaking nakasuot ng itim na coat at duckbill hat, na sadyang tinatakpan ang kanyang hitsura. Sumandal ang lalaki sa dingding at hinintay na makalapit si James. Hinihiling ng hari na tingnan ko kayo. Ayos ka lang ba? Tanong ng isang paos na boses. Tumabi sa kanya si James. Ang kanyang katawan ay hindi matatag, at kailangan niyang sumandal sa pader upang mabawasan ang kanyang pasanin. James wore a grim expression as he explained, nasa kritikal na kondisyon ang katawan ko. Nalasan ako kay Go. Nanghihina na ang katawan ko at unti-unting masisira hanggang sa tuluyan na akong maparalisa. Kailangan kong hintayin ang aking kamatayan sa sakit habang nakarete. Gu. Nagulat si Gloom. Paano magiging ganito? Hindi ba't ang mga tulad kultong gawaing ito ay nawasak 100 taon na ang nakalilipas? Paano posible para sa sino man na palakihin si Gus? Napatingin si James kay Gloom na nagtataka. Mukhang hindi ka pani-paniwalang pamilyar siya kay Go. 100 taon na ang nakalilipas, tila maraming tao ang nagpalaki kay Gus. Mukhang marami kang alam. Umiling si Gloom at sinabing, wala akong masyadong alam tungkol dito. Narinig ko lang na binanggit ng teacher ko dati. Naintriga si James. Gusto kong marinig ang mga detalye. Paliwanag ni Gloom, 100 taon na ang nakalilipas, isang grupo ng mga tao na naninirahan sa kabundukan ang umasa sa pagpapalaki ng Go bilang kanilang pinagkukunan ng kita. Tinawag silang mga tagapagtaas ng Go. Ang mga taong ito ay isang komunidad, isang nayon, at itinuturing na isang organisasyon. Sama-sama, tinawag silang Masters of Go. 100 taon na ang nakalilipas, si Sol ay natatag lamang ngunit nagkakagulo. Sinabi ng aking guro na ang mga Masters ng Go ay nagplano na gamitin si Gus upang kontrolin ang mundo at naging isang malaking banta sa mundo. Isang alyansa ang nabuo laban sa kanila, at sa wakas ay nalipol sila. Walang anumang balita na nauugnay sa kanila sa loob ng 100 taon. Nakakagulat na malaman na mayroon pa rin sila ngayon. Nang marinig ito ni James ay malabo ang pagkakaintindi nito. Wala siyang interes sa kasaysayan at nag-aalala lang kung ang kamandag sa kanyang katawan ay maaaring ma-detoxify. Dahil alam mo ang tungkol sa Go, dapat alam mo rin kung paano ay detoxify ang lason nito, di ba? Umiling si Gloom at sinabing, ayoko. Tanging ang mga may kaalaman sa paggamit ng lason lamang ang nakakaalam kung paano ito mapupuksa. Natahimik si James. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, may kilala akong isang tao na maaaring mag-detoxify ng kamandag sa aking katawan.
Kailangan kong alisin ang kamandag bago ko magawa ang anumang bagay. Kung hindi, hindi ako magtatagal, napakatagal sa aking kasalukuyang kalagayan, lalo na sa pagtupad sa aking mga plano. Sino ito, Blake? Kumunat ang noo ni Gloom. Alam mo ba kung ano ang iminumungkahi mo, James? Si Blake ay isang demonyong pumatay ng hindi kumukurap. Itinatag niya ang Dark Castle at sinanay ang hindi mabilang na mga asasin. Nagpadala ang bansa, daan-daang elite para lang mahuli siya. Lumahok ka rin sa laban ng iyon, kaya dapat mong malaman ang kanyang lakas. Masama ang kahihinatnan ng pagpapalaya sa kanya. Bumulong si James, alam ko. Masasabi niyang nalasan ako kay Gu sa isang sulyap at sinabing mayroon siyang paraan para alisin ito sa aking katawan. Kumpiyansa ako na hindi siya magiging katapat ko kapag naka-recover na ako. Hindi naman ganoon ang kaso. Pareho kayong nasa tugatog ng martial arts at magkakaparehas kayo sa isang laban. Ilang taon na ang nakalilipas, ang iba pang kalahok na elite ay naubos ang kanyang lakas bago siya kinuha. Kung hindi, hindi mo siya matatalo. Hindi ako si James, ilang taon na ang nakakaraan. Sigurado si James sa kanyang sarili. Nang marinig ito, natahimik si Gloom. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, ano ang kailangan mong gawin ko? Plano kong sirain si Blake sa kulungan. Kailangan kong lumikha ka ng pagkakataon para sa akin. Pagkatapos ko siyang makuha, kailangan kong gamitin mo ang iyong mga koneksyon para ipadala siya at ang mga taong tumutulong sa operasyon palabas ng kapital. Alam ni James na may kakayahan si Gloom na gawin ito. Kahit na binantayan ng Red Flame Army ang bilangguan, magagawa niya ang mga bagay na iyon. Ito ay dahil siya ay subordinate at personal na bodyguard ng hari. Hanggat ang Gloom ay nagpakita ng pagpayag na tumulong, nangangahulugan ito na ang hari ay nasa kanyang panig, at magiging madali itong maisakatuparan ang pahinga sa bilangguan. Sige, ipaparating ko ang mensahe sa hari at makikipag-ugnayan muli sa iyo. Ibinaba ni Gloom ang kanyang sombrero at tumalikod para umalis. Naglakad na rin si James pabalik ng ward. Saan ka nagpunta? Pagpasok pa lang niya sa ward, nakita niya si Quincy na nakatayo sa pintuan na may hinala, pagpapahayag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 727. Malalim na natulala si James sa kanyang iniisip. Pinoproseso niya ang impormasyong ibinahagi ni Gloom tungkol sa mga nagtataas ng Gu na umiral 100 taon na ang nakararaan. Nais nilang kontrolin ang mundo kasama si Gus. Nagulat siya sa boses ni Quincy. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinulyapan si Quincy na nakatayo sa pintuan ng ward. Paanong hindi ka man lang gumawa ng ingay? Sinusubukan mo bang takutin ako hanggang mamatay? Saan ka nagpunta? Tiningnan siya ni Quincy nang may kain na hinala at lumabas ng ward para tingnan ang paligid. Nang makitang walang tao sa labas, bumalik siya sa ward na nakahalukip-kap. Gabi na kasi, sino ang lumabas para makita mo? Tanong ni Quincy. Humikab si James. Pagkatapos, lumakad siya sa kama ng ospital at bumulong, nakatulog ako ng matagal at nakaramdam ako ng kaunting barak, kaya naglakad-lakad ako. Ganun ba? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Quincy. Humiga si James at tumango. Siyempre, ano pa kaya iyon? Mabuti, pinigilan ni Quincy na magtanong pa. Gayunpaman, naramdaman niya na may lihim na pakikipagkita si James sa isang tao. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, nagising si James at nalaman niyang wala si Quincy. Siya ay nagugutom. Dahil nalasan siya, mabilis siyang magutom, at tumaas din ang kanyang gana. Alam niyang ito ay dahil hinihigop ng Gus ang mga sustansya mula sa pagkain na kanyang kinain. Kaya naman, palagi siyang nakakaramdam ng gutom, pagod, at panghihina. Saan siya nagpunta? Bulong ni James. Nagugutom si James ngunit wala man lang ganang gumalaw. Nagpatuloy siya sa paghiga sa kama, pumulot ng sigarilyo sa tabi niya, at sinindihan ito. Matapos ang ilang paghila, ang usok ng sigarilyo ay umamoy nang hindi kasiya siya at naduduwal siya. Wala siyang choice kundi patayin ang sigarilyo. Papasok, papasok. Sa sandaling ito, itinulak ni Quincy ang pinto at pumasok na may dalang pagkain. Inilapag niya ito sa mesa at nakangiting sinabi, nagugutom ka na siguro. Bahagyang tumango si James. Oo, medyo. Binuksan ni Quincy ang binili niyang pagkain sa cafeteria ng ospital. Pumulot siya ng isang piraso.
ng karne at inihain sa labi ni James. Buksan mo. Sinaman siya ng tingin ni James ngunit masunuring ibinuka ang kanyang mga labi. Ang kapirasong karne ay agad na isinubo sa kanyang bibig, at marahan niyang inuya iyon. Napakaasikaso ni Quincy habang matiig ang pinapakain si James. Hindi pa nakatanggap ng ganoong pagtrato si James sa buong buhay niya. Lihim siyang natuwa sa kanyang puso at hindi niya maiwasang isipin, masarap sa pakiramdam kapag pinaglilingkuran ng iba. By the way, ano ang susunod mong gagawin? Tanong ni Quincy habang pinapakain siya. Gawin mo itong pagkakataon para makapagpahinga sandali at makabawi sa kapayapaan, sagot ni James. Oh, tama. Kumusta ang katawan mo? Quincy subconsciously paused at sulyap kay James nag-aalala. Sabi ng doktor, may unknown virus sa katawan mo. Bagamat hindi ito nakakahawa ngunit lubhang nakakapinsala sa katawan ng tao. Magdudulot ito ng matinding pinsala sa immune at nervous system ng iyong katawan. Ito ay lason. Tinama siya ni James. Nagtaka si Quincy at nagtanong, venom. Anong klaseng kamandag? Walang masyadong alam si James tungkol kay Go at hindi sigurado kung paano ito ipapaliwanag sa kanya. Sa huli, hindi niya sinagot ang tanong niya. Hindi na rin nagtanong si Quincy tungkol dito at nagpatuloy sa pagpapakain sa kanya. Pagkatapos kumain ay pinunasan niya ng tisyo ang labi ni James. Pagkatapos, kumuha siya ng sigarilyo at ipinasa sa kanya. Kumaway si James at sinabing, I'm quitting. Oo nga pala, tulungan mo akong kumpletuhin ang aking mga pamamaraan sa paglabas. Paglabas. Kumunat ang noo ni Quincy. Tingnan mo ang iyong sarili ngayon. Halos hindi ka na makalakad. Saan ka pupunta kung ayaw mong manatili sa ospital? James murmured, ako mismo ay isang doktor. Alam na alam ko ang katawan ko. Hindi ako may iligtas ng ospital ngayon. Ako lang ang may kakayahang iligtas ang sarili ko. Totoo naman. Isa kang genius na doktor. Kukumpletuhin ko ang mga discharge procedures para sa iyo. Tumanggo si Quincy, tumalikod, at lumabas ng ward. Bumalik si James sa kama at nagpahinga. Ilang sandali pa ay nakatulog na siya. Natarante si James nang bumalik si Quincy pagkatapos makumplito ang mga pamamaraan sa paglabas. Pinag-isipan pa niya itong kumuha ng wheelchair. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 728. Tumingin siya sa groggy na si James, itinuro ang wheelchair, at sinabing, sumakay ka. Natawa naman si James. Seryoso, pinalalaki mo ang kalagayan ko. Kaya ko pang maglakad. Matigas na sabi ni Quincy, huwag matigas ang ulo. Sumakay ka na. Sinabi ng doktor na ang iyong kalagayan, ay isang hindi pa nagagawa. Hindi ka dapat gumalaw maliban kung talagang kinakailangan. Ang virus sa iyong katawan ay patuloy na sumisipsip ng iyong enerhiya. Kaya, kapag mas gumagalaw ka, mas aktibo ang mga selula ng virus. Tumanggo si James. Ang pahayag ng doktor ay katulad ng kanyang haka-haka. Umupo siya mula sa kama. Mabilis na lumapit si Quincy at inalalayan siya sa wheelchair. Pagkatapos, tinulak niya si James palabas ng ospital. Sa labas ng ospital, tanong ni Quincy, saan ka pupunta? Pinagmasdan ni James ang mataong lungsod. Naguguluhan siya. Nadama niya na ang lungsod ay walang lugar para sa kanya, sa kabila ng kung gaano ito kalaki. Bumantong hininga si James at sumagot, maghanap muna tayo ng hotel, at babalik tayo sa Kensington pagkatapos ng ilang araw. Sige, alam ni Quincy na may plano si James sa kapital. Gayunpaman, wala siya rito at wala siya sa posisyon na manghimasok sa kanyang negosyo. Bagamat walang alam, naramdaman niyang mahalaga ito. Itinulak niya si James patungo sa isang kotse, pinaupo siya sa upuan, at inilagay ang wheelchair, ang ball. Pagkatapos, siya ay nagmaneho. Pinabook sila ni Quincy ng presidential suite sa isang 5-star hotel. Pagkatapos mag-check-in sa hotel, hindi na umalis si James. Matyaga niyang hinintay ang sagot ni Gloom. Lumipas ang araw. Sa gabi, sa wakas ay nagpakita si Gloom. Sa balcony ng hotel room. Tumingin si James kay Gloom at nagtanong, ano ang sagot niya? Sabi ni Gloom, pumayag ang hari. Binigyan niya ako ng utos na ganap na tumulong sa iyong mga gawain. Nang marinig ito ni James ay nakahinga ng maluwag. Gumawa rin kami ng pagkakataon para sa iyo. Sa 3 araw, ang hari ay aalis sa kabisera para sa Liveberg.
Ang pangkalahatang kalihim, punong ehekutibo, commander ng hukbo ng Red Flame, at karamihan sa mga opisyal ay magtutungo upang pag-usapan ang pakikipagtulungan ng dalawang bansa. Ito na ang pagkakataon mong kumilos. Sige, napaisip si James. Bagamat aalis na ang emperador, ang bilangguan ay binabantayan pa rin ng husto. Kung hindi maingat, kakalat ang balita ng pagkasira ng bilangguan, at hindi mabilang na mga sundalo mula sa Red Flame Army ang kukubkuban ang kanyang mga kasabwat. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan ito, sinabi ni James, mag-iisip ako ng plano ng prison break. Pagdating ng panahon, kailangan kitang tulungan. Kumuha ng note si Gloom at iniabot sa kanya. Yung number ko. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Kinuha ni James ang note, sinulyapan ito, at ginutay-gutay. Magkita tayo. Lumakad si Gloom sa gilid ng balkonahe at tumalon. Sinundan siya ng tingin ni James pababa. Ang dilim ay mabilis na dumausdes pababa sa mga tubo na parang bumubulusok na tubig, na mabilis na bumababa sa gusali. Tumalon siya mula sa ikawalong palapag ngunit halos agad na bumagsak sa lupa. Hindi nagtagal, naghalo ang kanyang figure sa madilim na eskinita. Mga kahanga-hangang kasanayan. Huminga ng malalim si James sa pagkamangha. Si Gloom ang personal bodyguard ng hari, kung tutuusin. Natural lang na magkaroon siya ng kakaibang kakayahan. Tiwala si James sa kanyang lakas ngunit alam niyang wala siyang pag-asa na manalo laban sa mahiwagang Gloom. Kailangan niyang gamitin ang kanyang ultimate weapon, Crucifer, para magkaroon ng pagkakataon, laban sa kanya. Bumalik si James sa silid ng hotel at kinuha ang Crucifer. Ito ay nasa anyong wire. Tinapik niya ang alambre, na agad na nagkalat, na nagiging hindi mabilang na pilak na karayom. Pagkatapos, dinampot niya ang mga pilak na karayom at marahang pinisil iyon. Mabilis na nagsanib ang mga nagkalat na karayom at naging wire na bakal muli. Ang Crucifer ay hindi umaayon sa modernong pisika. Ano ang mga sikreto sa likod ng sandata na ito? Pinaglaruan ni James ang Crucifer at mamulong sa sarili. Nakuha niya ang Crucifer mula sa isang kuweba. Ang kanyang medikal na libro ay maikling ipinaliwanag ang mga paraan upang baguhin ang mga armas ngunit hindi binanggit ang tiyak na pag-andar nito. Sinaliksik ito ni James sa paglipas ng mga taon ngunit wala siyang nakitang katiyakan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 729. Matapos maglaro sa Crucifer saglit, bigla itong inihagis ni James sa mesa at kinuha ang kanyang telepono upang tingnan ang oras. Hating gabi na noon. 8:00 siya naghapunan pero nagugutom na naman. Kaya, kinuha ni James ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Quincy, na nasa katabing silid. I'm hungry. Ilang segundo matapos ipadala ang mensahe ay bumukas ang pinto ng kwarto niya. Pumasok si Quincy na nakasuot ng pajama. Ang kanyang puting pajama ay bahagyang nakikita, at ang kanyang hubad na katawan ay malabo na nakikita, na nagbibigay ng hindi kapani-pani walang mapang-akit na aura. Basang-basa pa ang buhok niya kakatapos lang maligo. Anong gusto mo? Mag-o-order ako ng food delivery. Meat, sagot ni James. Dahil siya ay nalasan, si James ay nagkaroon ng matinding pananabik sa pagkain, lalo na sa karne. Sige. Kinuha ni Quincy ang kanyang telepono at nagsimulang mag-order ng paghahatid ng pagkain para sa kanya. Pagka-order ng pagkain, umupo siya at sinilip ang mga nagkalat na karayom sa mesa. Para saan ang mga ito? Tanong niya. Wala. Dumampot ng karayom si James at tinapik ang dulo nito. Ang mga pilak na karayom ay tila nakakuha ng magnetic properties at agad na naakit ang iba pang mga karayom upang bumuo ng isang wire. Ang bakal na alambre ay parang ahas, mabilis na dumausdad sa manggas ni James at nawala sa paningin. Nalaglag ang panga ni Quincy habang pinapanood ang nangyari. Iyon, wala sa mundong ito. Ngumiti si James at hindi nagpapaliwanag. Si Quincy ay matino at hindi itinuloy ang bagay na iyon. Umakyat siya sa kama. Naamoy ni James ang kanyang kaakit-akit na halimuyak na papalapit sa kanya sa kama. Sinabunutan niya ang kumot at nagtalukbong ng tingin kay Quincy. Anong gusto mong gawin sa akin? Pinagulong siya ni Quincy. Mata at nanunuya, tumigil ka sa pagpapantasya. Gusto ko lang itanong kung pagod ka na at magpapamasahe ka. Bagamat hindi ako eksperto, natutunan ko ang ilang mga pamamaraan ng masahe. Hindi na kailangan iyon. Ikinaway ni James ang kanyang kamay.
Alam niya ang nararamdaman ni Quincy sa kanya. Ang pagpapapasok kay Quincy sa kanyang kama ay mapanganib. Ayos lang ako. Dapat kang bumalik upang magpahinga at maaari mong dalhin sa akin ang pagkain kapag ito ay dumating. Sigurado ka bang ayaw mo? Tiningnan ni Quincy si James na parang nagmumungkahi at iniunat ang malalambot na mga kamay. Sa isang kaakit-akit ng ngiti, hinikayat niya, ang aking mga kamay ay napakalambot, at ito ay magiging komportable. Mabuti naman ako. Hindi pinansin ni James ang panunokso niya. Bagay sa sarili mo. Gamulong si Quincy sa kama at lumabas ng kwarto. Nakatingin sa kanyang makinis na likod sa pamamagitan ng kanyang bahagyang si Euro na pajama, tumawa si James. Siguradong matapang ang babaeng ito. Wala siyang suot sa ilalim. Pagkaalis ni Quincy, kinuha ni James ang phone niya at kinontak si May. Nasa Paradise Hotel ako, Presidential Suite Number 888. Tawagan ang iba. May pag-uusapan ako sa lahat. Naiintindihan. Matapos ang tawag ni James, mabilis na kinontak ni May ang iba at nagmadaling pumunta sa Paradise Hotel. Bago pa man dumating ang pagkain, nakarating na si May at ang iba pa sa hotel room. Kamusta ka, James? Mr. Caden, okay ka lang? Boss, may misyon ba tayo? Sinulyapan ni James ang 8 tao sa kanyang harapan at sumagot, may misyon ako para sa inyo. Kunin mo ang mga upuan sa labas at maupo para mapag-usapan natin ito. Samantala, si Quincy ay nakahiga sa sahig, sinusubukang mag-eavesdrop mula sa labas. Nang marinig ang salitang upuan, mabilis niyang kinuha ang ilang upuan mula sa sala at dinala ito. Ang ilan sa kanila ay lumabas upang tumulong nang ilipat niya ang mga ito. Gayunpaman, tinanggihan niya ang mga ito nang nakangiti. Hayaan mo akong hawakan ang mga walang kwentang bagay na ito. Tinatanggihan ang kanilang tulong, inilipat niya ang mga upuan sa silid. Pagkatapos, bigla siyang umupo sa tabi nila. Lahat ay mapagbantay na umupo ng tuwid. Napatingin si James kay Quincy. Ngumisi si Quincy at hindi nasisiyahang sinabi, "Go on. Hindi ako tagalabas at hindi ako magbubuga ng mga sikreto mo." Napaisip si James saglit. Sumang-ayon siya na si Quincy ay hindi isang tagalabas, at hindi masakit para sa kanya na malaman ang kanilang mga plano. Kaya naman, tumanggo siya. Nang makitang pinahintulutan siya ni James na manatili, tuwang-tuwa si Quincy. Masunurin siyang umupo sa isang tabi at itinukod ang kanyang baba gamit ang kanyang mga kamay, matamang nakatitig kay James. Ibinalik din ng iba ang tingin kay James, hinihintay itong magsalita. Tumingin si James sa mga taong nakaupo sa harap ng kama at sinabi sa pananahimik na tono, "Kailangan ko kayong makilahok sa isang misyon." Tanong ni Quincy dahil sa curiosity, anong klaseng misyon ito? Nagtagal si James para sumagot. Isang prison break. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 730. Natigilan ang lahat. Prison break. James, ano ang layunin ng prison break na ito? Naguguluhang napatingin ang lahat kay James. Tumingin si James kay James at nagtanong, lumaki ka sa Dark Castle at minsan naging SSS rank assassin, di ba? I'm assuming na alam mong si Blake ang founder, tama? Oo, tumanggo si May. Nang marinig ang pangalan ni Blake na binanggit, ang kanyang mukha ay agad na naging malungkot, na nagsasabing, mayroon akong malabong pag-unawa sa kanya. Si Blake ay umasa sa mabisyo at walang awa na mga pamamaraan upang makamit ang kanyang mga layunin. Ang mga sumaway o nagtaksil sa kanya ay nakatagpo ng malagim na kamatayan. Sa huli, nahuli siya ilang taon na ang nakararaan. Pagkatapos ng paliwanag, hindi makapaniwalang tumingin siya kay James. James, baka sinusubukan mo siyang iligtas. Tumanggo si James at kinumpirma ang kanyang iniisip, precisely. Kailangan ko siyang iligtas. Nalasan ako, at agad niya itong tinukoy bilang go. Sinabi niya na alam niya kung paano i-detoxify ang lason at tutulungan niya ako. Bilang kapalit, gusto niyang palayain. Tahimik na nakikinig ang lahat. Ipinaliwanag ni James, 3 araw mula ngayon, ang Hari ng Sol, ang punong ehekutibo, pangkalahatang kalihim, at commander ng hukbo ng Red Flame, ay aalis sa kabisera. Ito lang ang pagkakataon natin. May 3 araw na lang tayo para sa paghahanda. Hindi napigilan ni May na ibagsak ang plano. Si Blake ay nakakulong sa underground na kulungan ng kapital kasama ang hindi mabilang na iba pang mapanganib na mga kriminal.
Ang buong lugar ay binabantayan ng mga sundalong kompleto sa sandata ng Red Flame Army. Hindi bababa sa 10,000 sa kanila ang nakabantay sa labas ng bilangguan. Paano natin siya mapapaalis? Kaya kailangan natin ng plano. Ginulo ni James ang kanyang utak. Siya ay nagkaroon ng isang maliit na partido, at hindi sila maaaring manalo ng isang direktang salungatan sa ganap na armadong hukbo ng Red Flame. Isang maliit na laban at ang buong hukbo ng Red Flame sa kabisera ay dadagsa upang suportahan ang laban. Pagkaraan ng ilang sandali, inutusan ni James, manatili kayong lahat dito sa ngayon at hintayin ang aking order. Naiintindihan. Tumanggo ang lahat. Kinaway-kaway ni James ang kamay niya at pinaalis sila. Go and rest. Sabay-sabay na lumabas ng kwarto ang Elite 8. Sinulyapan ni James si Quincy, nakaupo pa rin sa kanyang silid, at itinaboy siya, ikaw, lumabas ka rin. Oh, okay. Tumayo si Quincy at lumabas ng kwarto. Kinuha ni James ang phone niya at nagpadala ng message kay Gloom. Kailangan ko ng mapa ng bilangguan, nag-text siya. Hindi nagtagal, ipinadala ni Gloom ang kompletong mapa ng bilangguan kung saan nakakulong si Blake. Pinag-aralan ng mabuti ni James ang mapa na ipinadala niya. Ang bilangguan ay itinayo sa ilalim ng lupa, na may isang pasukan lamang na binabantayan ng mga ganap na armadong sundalo ng hukbo ng Red Flame. Saglit na nag-isip si James at binuksan ang mapa sa kanyang telepono para tingnan ang layout ng kulungan. Ang bilangguan ay matatagpuan sa mga suburb. Malapit ito sa base ng hukbo ng Red Flame. Ang lugar ay isang lugar ng militar, at walang residenteng nanatili sa malapit. Sa sandaling lumabas ang balita ng pagkasira ng bilangguan, ang hukbo ng Red Flame ay mabilis na nagpapadala ng mga sundalo upang suportahan. Wala silang choice kundi tahimik na basagin si Blake. Kulungan at pigilan ang paghihinala upang ang hukbo ng Red Flame ay hindi magpadala ng backup. Nagsimulang mag-brainstorm si James ng isang plano ngunit naantala ng matinding sakit ng ulo. Ibinaba niya ang kanyang telepono at marahang minasahe ang kanyang mga temps. Humiga siya sa kama at pumikit. Pagkatapos ng maikling pahinga, nilabas niya ulit ang phone niya at tinawagan si Gloom. Pagkalipas ng 3 araw, kailangan kong gumawa ng malaking kaguluhan para maakit ang hukbo ng Red Flame palayo. Magagawa mo ba? Ang namamaos na boses ni Gloom ay ipinadala mula sa kabilang dulo ng telepono. James, natatakot ako na mahirap iyon. Ang kabisera ay isang internasyonal na metropolis, at kahit isang maliit na iskandalo ay sapat na upang magdulot ng kaguluhan sa lungsod. Magdudulot tayo ng kaguluhan sa publiko sa paggawa nito. Kasabay nito, masisira nito ang tiwala ng mga tao sa pambansang seguridad ng ating bansa at masisira ang internasyonal na reputasyon ni Sol. Nanawagan ang mga desperadong panahon ng mga desperadong hakbang. Rest assured na walang masasaktan. Magiging bluff lang. Natahimik si Gloom. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, ano ang iyong plano? Paliwanag ni James, ang target ko ay ang General Assembly Hall. Kailangan ko ang iyong tulong upang ayusin ang ilang mga bilanggo sa death row para magdulot ng kaguluhan. Dapat tayong gumawa ng diversion at akitin ang hukbo ng Red Flame doon habang isinasagawa natin ang prison break. Sinabi ni James ang kanyang plano. Wala na siyang awtoridad na gawin ang mga ganoong bagay at umasa na lang sa Gloom. Ito ay magiging isang piraso ng cake para sa Gloom upang magawa ito. Sige, gagawin ko. Magaling. Binaba ni James ang telepono. Lahat ng nasa labas ay tinawag muli sa kwarto. Ipinadala niya ang mapa ng bilangguan mula sa Gloomlord na Elite Byte. Ito ang mapa ng bilangguan. Tandaan itong mabuti. Plano kong pumasok ang lahat sa hukbo ng Red Flame at tahimik na alisin si Blake sa bilangguan. Ipinaliwanag ni James ang kanyang plano. Ang bawat hakbang ay detalyado at masinsinan. Nakinig ng mabuti ang lahat. Nagsalita siya ng mahigit kalahating oras. Malinaw ang lahat. Oo, sir. Sabay-sabay nilang sagot. Mabuti. Tumango si James, lumingon kay Quincy, at sinabing, susulatan kita ng formula sa madaling araw. Kailangan kong kunin mo ako ng mga panggamot na materyales. Kailangan kong gumawa ng anesthetics. Sige. Tumango si Quincy.